Kagaya nga po ng sabi ko sa inyo, ang message po, ang title ng message natin today is, May mahirap ba para sa Panginoon? Ayan. Actually, yan po ay makikita natin in English version in Book of Genesis chapter 18 verse 14. Is anything too hard for the Lord? Ayan. Masama bang mag-expect kay Lord? Well, ako po, no. Of course not. Kasi, alam mo, Lord naman talaga ang nangako naman talaga sa atin. At naniniwala po ako na hindi masama na mag-expect sa Panginoon. Dapat meron tayong attitude of expectancy. Ayan. Okay. So, marami sa atin today, kaya tayo nandito kasi umaasa tayo sa Panginoon. Amen po ba? Umaasa tayo na maayos din yung problema natin. Umaasa tayo ng kagalingan kung tayo man po'y may karamdaman. Umaasa tayo sa Panginoon ng breakthrough. Maaring sa finances, sa ating relationship, sa family, sa marriage, sa ministry. Di ba? Kaya nga sabi ng Bible, mapalad daw ang tao na sa Diyos ay umaasa. Okay? Dahil makakamtan niya yung kanyang inaasahan. Pero naranasan mo na ba yung ikaw ay pinaasa lang? Naranasan nyo na ba yon? Yung pinaasa ka lang ng mga taong paasa? Wala. Pero ang realidad talaga, marami sa atin, nararanasan natin ito, di ba? Na talagang marami talagang mga paasa. Buti na lang. Ito, lagi ko talaga, ito, bukang bibig talaga natin ito. Buti na lang talaga, merong Diyos na nakakakita ng lahat. At buti na lang may Jeremiah 29:11, merong Diyos na may magandang plano para sa atin. Amen? Sabi nila, pag ang isang pangarap daw, ang isang dream, okay, ay hindi mo kayang abutin, galing kay Lord yan. Pero pag ang isang pangarap, kayang-kaya mong abutin sa sarili mo, parang sa'yo lang galing yan. Kasi pag ang isang pangarap ay hindi mo kayang abutin, ibig sabihin noon, nangangahulugan, kakailanganin mo si Lord. Amen. Narinig nyo na ba na merong mga unrealistic na mga promises? Nakarinig na kayo noon? Diba? Katulad kunyari, alam naman, ang mga lalaki, mabait lang yan, pag nagliligaw. Diba? Pag nanliligaw yan, sabihin nila, ibibigay ko sa iyo ang mga bituin sa langit. So it's very unrealistic naman, di ba? Nung hindi niya nakamtan, sinagot niya, hindi naman nabigay sa kanya yung mga bituin, nung maging mag-asawa, doon niya nakuha yung mga bituin. Di ba? Amen. So mga unrealistic na mga promises. It's too good to be true, di ba? Sino dito yung asang-asa ka? Di ba? Umorder ka online. Asang-asa ka na tama yung in-order mo. Pagdating, ito na yung expectation versus reality. Di ba? Naku, maraming beses. Ilang beses na rin po ako naging biktima niyan. Di ba? Pag yung nanonood ka ng television, na mga advertisements, di ba? Ang dami mong naririnig na mga promises. Di ba? Mga pangako na kagaya ng shampoo lang, tutuwid na yung buhok mo. Di ba? Hindi mo na kailangan magpariband. Di ba? Yung mga pangako na sa 7 araw, pag ito in-apply mo sa skin mo, puputi ka, 7 araw. Biri mo all your life, maitim ka. Sa 7 araw, kaya kang paputiin. Di ba? Talaga minsan unrealistic na mga promises. Pero alam nyo ba na marami sa atin ay living in one of those unrealistic promises. Kaya nga sabi nila, di ba, the more daw na ikaw ay nanonood ng mga advertisements, the more na ikaw ay nagbabasa ng mga magazines, di ba, lalo na yung mga beauty magazines, the more na nakikita mo na ang pangit mo pala. Di ba? Kasi nga, biruin mo naman, yung pinapakita doon, para unrealistic, di ba? Merong binibenta na yung pampalit ng tiyan, in 1 month, magkakaroon ka ng 6-pack. Bira, parang unrealistic ata, kahit anong gawin mong parang ang hirap. Okay.
Now, ano nga ba yung mga most common, mga broken? Ito naman yun yung mga paasa ng ibang tao yon. Pero alam mo ba tayo, nagkakaroon din tayo ng mga tinatawag na mga self-promises. Ano yung mga commonly broken self-promises natin? Yung pangako natin sa sarili natin. Okay, ano yung mga yon? Number 1, siguro ang mga naalala ko, isa dyan yung pangako ko, di ba, every summer, magda-diet na ako. Magpapayat na ako, nandyan yung mga New Year's resolution. Di ba? Lumipas na yung maraming resolution, taon, hindi pa rin nangyayari. Di ba? Ano yung mga self-promises natin? Okay, magkukwit na ako ng paninigarilyo. Yan. Magbe-vape na lang. Ano pa? Kakain na ako ng mga healthy na mga pagkain. Mga self-promises yan eh. Di ba? Tapos, mag-iipon na ako. Di ba? Hindi na ako masyado magiging magastos. And then, ano pa yung mga self-promises? Then, I will spend more time with my children, with my family. Diba? Ano pa yung mga self-promises? Itong taon na to, siguro, magta-travel ako na magta-travel. Pangako ko sarili ko, hindi na ako masyado ma-stress. Hindi na ako iinom. Diba? May mga ganyan mga self-promises. Ito, narinig nyo na ba to? Diba? Yung, saan ka na? Okay, nandyan ako in 5 minutes. Meron akong boss. Ito, true story. May boss ako noon sa Dubai. Pag sinabi niya na, okay, I'll be there in 5 minutes, alam namin 45 minutes yun. Alam namin 45 minutes yun. Isang araw, nung hinahanap namin siya, kasi meron kaming meeting, sabi namin, boss, where are you? Oh, I'll be there in 10 minutes. Patay. Yung 5 minutes, 45, 10 minutes. So, isa't kalahating oras yun. Di ba? Now, ano pa? Narinig nyo na ba yung I'll call you later? Ngayon, I'll text you later. Diba? Yung sa mga interview, diba? Tatawagan ka na lang namin. Diba? Asang-asa kang tatawagan, pero pag ganon, hindi ka talaga tatawagan nun. Amen? So, yan yung mga self-promises din na daily na encounter natin. Ngayon, marapit ng eleksyon. Diba? Makakarinig na naman tayo ng maraming mga pangako sa mga politiko. Ayan, diba? Na may mga politiko na mga, yung sabi nga is, kaibigan ng mga mahihirap. Mas lalo na ng mayayaman. Di ba? Madali lapitan, mahirap hanapin. Yan yung mga pangako di ba? Ng mga ano. Pero there are the kinds of promises that God likes to make. Yan. Saan ba nanggagaling yung mga pangako ng Panginoon sa atin? Kagaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, marami sa atin umaasa tayo eh. Pero ang reference kasi ng mga promises ng Lord, babalikan kasi natin yung word niya eh. Diba? The Bible. Kaya nga, we encourage you to take your daily devotion, di ba? Basa ka ng basa ng Bible kasi doon mo makikita. Alam mo ba, if you read the Bible, there are about, sabi ng mga Bible scholars, there are about 30,000 plus promises. Napakarami, no? Ng Bible, napakaraming pangako. Now, sabi ko kanina sa inyo, pero the truth shall set you free. Paano kung hindi mo alam yung word? Paano kung hindi mo alam yung truth? Hindi mo alam na marami palang pangako ang Panginoon sa iyo. Di ba? Now, doon sa mga pangako ng Panginoon na yon, ano yung pinangahawakan mo na promises niya? Alin doon? Alin doon yung mga pinangahawakan mo? Now, meron kang mababasa sa Bible na promises that seems impossible for us. Di ba? Parang imposible ito sa tao, pero sabi ng Bible, posible sa Diyos. Like eternal life. Di ba? Pangako ng Panginoon yan na after this life, meron tayong buhay na walang hanggan. Abay, hindi kaya ng tao yan. Kailangan natin ng Diyos para dyan sa pangako na yan. Now, pag nabasa mo ang Bible, para bang napakaraming promises na it's impossible to keep. At least from our human point of view. Kasi yun ang tingin natin eh. Kasi nga, limitado tayo. Pero dapat hindi natin nililimitahan ng Diyos. Dahil we serve the sovereign God, the all-power God. The Bible has thousands and thousands of promises para sa iyo at saka para sa akin. I realize, alam niyo po, ito church, listen to this. Na-realize ko, upon preparing this message, again, actually, itong realization na to is also a reminder
Alam mo ba, bakit nahihirapan tayong maniwala o magtiwala na ang Diyos ay ikikip niya yung kanyang mga promises? Alam mo ba't ka nahihirapan? Kasi ikaw mismo at saka ako, hindi tayo nagkikip ng ating mga promises. Tama? Di ba sabi natin kanina, mayroong mga self-promises. Tayo mismo kasi, nagfe-fail tayo to keep our promises. Kaya tuloy, ginagaya natin ang Diyos sa atin. Kaya pag may pangako ang Diyos, akala natin, hindi niya rin tutuparin. Kasi human as we are, di ba, nangangako tayo, pero laging napapako. Amen? Ang sabi ng Bible in book of Isaiah, chapter 55, verse 8, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord." Ibig sabihin nito, dito, gusto kong i-paraphrase to. Sabi dito is, ibahin mo ako, sabi ng Lord. Iba kasi yung paraan mo, iba yung pag-iisip ko. Di ba? Kung hindi ka marunong tumupad, ako marunong akong tumupad. In Luke chapter 18, verse 27, kasi sabi natin, pag binasa mo ang Bible, parang ang daming promises na too good to be true. Di ba? Pero, kasi dahil nga, tingin natin, in our human point of view, ang tingin natin, parang, ang hirap ata. Totoo ba to? Pie in the sky ba to? Sabi ng Luke 18:27, "The things which are impossible with men are possible with God." So, kaya ngayon, nalilimitahan natin ng Diyos kasi tinitingnan natin yung mga sarili natin. Meron nga akong narinig na isang sharing, sabi niya gano'n, alam mo minsan kaya nahihirapan tayo na i-fulfill. Siyempre gusto natin magtayo ng business o gusto natin siguro magbigay o gusto natin gawin ito na may kinalaman sa finances natin. Sabi niya kasi nga lang ang problema kaya tayo nalilimitahan, tinitingnan natin yung bulsa natin. Ba't di mo subukan tingnan ang bulsa ni Lord? Sabi niya, oo nga no. Kasi si Lord, limitless eh. Diba? Pero siyempre, it needs faith para magawa natin yan. So ngayon, meron akong isi-share na story sa inyo. Isang bagay na sa Bible na mukhang imposible sa paningin ng tao, pero sa Diyos lahat posible. Diba? So dito magkakaroon tayo ng clear picture kung doon sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Diba? No matter what you are or who you are, diba? Pero kailangan ng pananampalataya sa Diyos na alam naman natin na nagmamahal sa atin at kaya niyang gawin yung mga bagay na imposible. Na ito yung mga bagay nga, sabi ko sa inyo, in human point of view, talagang mukhang mahirap at imposible. Pero sa Diyos, lahat ay posible. Okay? So open nyo na lang po or ilista nyo na lang, basahin nyo na lang sa bahay mamaya for the limited time's sake. Ikukwento ko na lang sa inyo, ina-narrate ko na lang po sa inyo. In book of Genesis, chapter 18, verses 1 to 15. Okay, ito po ay story ni Abraham at saka ni Sarah. Okay, so Genesis 18, verses 1 to 15, basahin nyo na lang po. So ina-narrate ko na lang po. Si Abraham dito was an old man. Okay, siya po ay 99 years old. Tapos, itong isang araw, siya ay nagpapahinga doon sa isang liliman, in the shade, okay, sa tapat ng kanyang tent. Okay, nakakita siya na kainitan na tanghali, marahil, no? Kainitan, nakakita siya ng malilim, nagpapahinga siya doon. In the middle ng kanyang pagpapahinga, ng kanyang siesta, ayan, napansin niya, pagmulat ng mata niya, nakakita siya ng 3 bisita. Okay? 3 bisita, nakatayo sa harapan niya. So, napatayo siya. Okay, napatalon siya. And then, syempre, alam nyo naman, especially during that time, at tayo rin naman until now, di ba, it's common to us yung pagiging hospitable. Okay. So, nag-show siya ng hospitality doon sa kanyang 3 bisita. Okay. Sabi niya, pwede ba kayo mag-stay muna dito? Ipe-prepare ko kayo ng makakain at maiinom. Okay. Pero isa doon sa mga bisita ni Abraham, tinanong kung nasaan si Sarah. Tama ba? Tama ba sa Bible? In book of Genesis 18, tinanong dito yung asawa. Okay. Now, bago tayo mag-continue, tanungin ko kayo, nasan yung mga asawa nyo? Dapat kasama ninyo nagsasamba ang mga asawa ninyo. Unless lang patay na yung asawa nyo.
Amen. Now, so tinanong dito, nasaan si Sarah, yung asawa mo? The one of them spoke up. He was obviously the leader of the three. Okay? And very clear na kay Abraham kung sino tong nagsasalita na to. Kasi in verse 10, sabi dito, then the Lord said. So in human form, ito si Lord. Di ba? Now, sabi niya dito, ito tingnan mo, sabi ng Lord dito, I will surely return to you about this time next year. Yan. I will surely, sure na sure, babalik ako ng ganitong oras sa isang taon, sa susunod na taon. At yung asawa mong si Sarah ay magkakaanak. Ano ba araw ngayon? October 6, 2024. Ano kaya kung bigla na lang may magsabi sa'yo na next week, ayan na, next week, mapopromote ka. Diba? Next month, diba? Next month, yung mga inaantay mong mga promises, mangyayari na sa'yo. Or next year, sa ganitong oras, matatanggap mo yung pangako. Yung matagal mo ng pangarap, diba? Ibibigay ko na sa'yo. Pero alam nyo ba na mas madali mag-antay kung alam mo kung kailan darating? Mahirap mag-antay kung hindi mo alam kung kailan darating. Mas madali rin mag-antay kung alam mong may integrity yung nangako. Kasi nga, madalas tayo napapako sa pangako. Okay. Pero dito, God Himself is speaking to Abraham in human form. And He was making a promise to Abraham na that year from now, si Abraham ay magiging tatay ng isang baby boy. So, yung promise na yon was made nung araw na nagkita sila. Actually, that promise was made 24 years ago. Ganong katagal. Diba? Grabe, tayo 1 week pa lang, nagda-doubt na. Meron akong nabasa sa dati, sa internet, sabi niya, ako nga, 4 years akong nag-practice para lang sa 8 seconds na takbo. Pero yung mga tao, 1 week pa lang, umaayaw na. Ganon din tayo, no? Alam niyo ba na it was 24 years ago nung simulang ipangako ng Panginoon kay Abraham, and then again, God showed up. Itong taon na to, ika-24th year, para i-assure, i-confirm kay Abraham yung pangako na tuloy. Tuloy yung pangako na si Sarah ay magbubuntis ng isang batang lalaki. At ikaw ay magiging father of many nations. Okay. Abraham was 75 years old when he first received that promise from God. Okay. So it took a total of 25 years for the promise to be fulfilled. Grabe, 25 long years. Pero alam mo ba, ang sabi ng Bible, hindi nag-waver yung faith ni Abraham. Kaya Abraham was known for having a great faith in God. Grabe, no? 25 long years yung pangako. Now, Abraham, meron siyang asawa na ang pangalan ay Sarah, ngunit kasabay ng pangako na yon, alam naman nilang lahat na si Sarah ay barren, baog. Paano magkakaanak? Ayun yung sinasabi natin. Parang, paano mangyayari yun? Baog nga yung asawa ko. Tapos ang pangako ng Panginoon, magiging tatay ka, and you will be a father of many nations. So, making it difficult for Abraham to have descendants. Paano nga naman ladami ang lahi ni Abraham kung yung asawa niya mismo ay hindi pwedeng magkaanak due to her problem. So, Abraham was forced to take another woman named Hagar. Diba? Alam niyo po yung story na yun. In order na yun ang inaakala niya na magpapadami ng kanyang lahi. However, God made a promise to Abraham that he would become the father of many nations by having a son with his wife, Sarah. Kay Sarah pa rin, di ba? So when God made this promise, Abraham believed it. Despite being quite old, at saka yung asawa niya, ay hindi na pwedeng magkaanak kasi hindi lang ito menopause,
hindi rin talaga pwedeng magkaanak. So after several years, na alam naman natin na binigyan siya ng anak at ang pangalan ay si Isaac, tapos, nung natupad yung pangako, na-fulfill yung pangako na siya ay magkakaanak, after several years, hinihingi naman ng Diyos si Isaac bilang kanyang sacrifice. Alam niyo ba itong story na to? Alam niyo yung story, di ba? Nang sabi ng Lord, i-sacrifice mo si Isaac. Alam niyo, I remember meron akong preaching years ago about what is your Isaac. What is your Isaac? Alam mo ba na minsan merong hihingin si Lord sa'yo na very important sa'yo? 25 long years, hinintay ni Abraham yung pangako, tapos ngayon sasabihin lang ng Lord na i-sacrifice mo sa akin yung anak mo? Alam mo ba na may mga bagay sa buhay natin na kailangan nating i-sacrifice sa Panginoon? Kaya marami mga tao ayaw nilang sumunod sa Diyos eh. Kasi alam nila marami silang isusurrender. Pero ano nga ba yung Isaac mo? Kasi hindi naman hihingin ng Lord sa iyo yan kung hindi importante sa iyo yan. Kaya hiningi ng Lord kay Abraham yon, tinitest niya, kaya-kayang ibigay ni Abraham yung pinakamamahal niyang kaisa-isang anak. So, ano yung Isaac mo? Importante itong asawa ko. Sacrifice ko na kay Lord. Di nga, what's your Isaac? Tanong mo yung katabi mo, ano bang Isaac mo? Bigyan ko lang kayo ng trivia para ito, mabilis lang. Alam mo, noong unang panahon, yung mga pagano, yung mga hindi naniniwala sa Diyos na sinasamba natin, ng Diyos ng Israel, yung mga pagans kasi yung kanilang mga anak, sinasakripisyo nila, pinapatay nila. Ino-offer nila sa kanilang Diyos-Diyosan. Okay? Now, marahil siguro tines ng Lord ang loyalty at siyempre yung faith ni Abraham. Kasi sabi marahil ng Panginoon, kung ito ngang mga pagano na sumasamba sa hindi tunay na Diyos, kaya nilang isakripisyo. Kaya nilang isakripisyo yung kanilang only, napaka-importanting bagay para sa kanilang Diyos-Diyosan. How much more kayo na sumasamba sa tunay na Diyos? Amen? Kung yun ngang mga, sabi nga, di ba, parang today, di ba, kung yun ngang mga walang sasakyan, nagsasakripisyo, naghihintay ng tricycle, bumabagyo para makapagsamba lang dito sa BOCC, ikaw nga may sasakyan. May pamasahe ka pa, may pang-grab ka. Nagets nyo yung point? Sabi ng Lord, kung ito nga ang mga hindi sumasamba sa tunay na Diyos, sumasamba sa Diyos, kaya nilang i-sacrifice, how much more kayo? So what's your Isaac? What's your Isaac? Kaya pala binless ng Lord ang 7th day. Diba? Ang tagal mong inantay, tapos sasabihin lang ng Lord, i-sacrifice mo. Kaya pala may mga bagay na inaalaw ng Lord na tayo ay mag-wait. Imagine mo, 25 long years. Kaya pala inaalaw ng Lord na tayo mag-wait kasi pine-prepare niya tayo for the promise. Gets nyo? Pine-prepare ka kasi kung ibibigay sa'yo kaagad, hindi ka handa. Baka yan pa ay maging dahilan na para ikaw ay mapahamak. Kaya pala pine-prepare tayo sa promise kasi minsan nakapokus na tayo sa promise, nawawala na sa atin yung nag-promise. Nakakalimutan na natin si Lord. Now remember, Abraham was 99 years old at yung asawa niyang si Sarah ay 89. Though, totoo naman, ng panahon nila, mas mahaba yung buhay noon, pero picture po, tingnan ninyo, in a modern day, nakakita na ba kayo ng couple na pareho silang 80 years old? Tapos magkaka-baby? Sa panahon natin, ha? Nakakita na kayo, 80 years old, nagka-baby, pareho? Nakakita na ba kayo sa mall, nagtutulak? Ang ganda-ganda naman po, cute-cute naman apo nyo. Anak ko yan. Di ba? 80 years old. Di ba?
Ang sabi ng verse 11, Genesis chapter 18, Abraham and Sarah were already old and well advanced in years, and Sarah was past the age of childbearing. Grabe. Not even our modern day fertility clinics would be able to help this couple. Hindi na kaya ng science to. Di ba? Ito yung sinasabi ko na kailangan na to ng intervention ng Diyos. Hindi na, mga kapatid, baka yung pangarap mo, kailangan na ng intervention ng Diyos. Baka yung inaasahan mo, kailangan mo si Lord. Kasi ang sabi ng Bible, apart from me, you can do nothing. Kasi yung pangako ng Panginoon, hindi na kaya ng science dito kay Sarah at kay Abraham. Pero ito naman kasi si Lord eh. Alam mo, again, in my devotion, ang galing talaga eh. Actually, sa susunod na Sunday sana to, pero bigyan ko lang kayo ng glimpse, no? Kaya pala ang Bible, tinatawag ang Lord na He's good. Because the word good is a character. And kaya pala hindi sinabing the Lord is best. Because best is quality. Amen? Kaya pala yung character. Kaya pala sa buhay natin mga kapatid, kaya pala minsan God allows us to wait. Minsan mayroong mga pagsubok na doon tayo tumatatag kasi ang Diyos mas interesado na ma-develop yung character natin bago yung comfort natin. Gets nyo? Mas importante sa Diyos yung character kaysa sa comfort. Susunod kasi yung comfort pag nabago ng Lord yung character natin. Di ba? Sabi ko nga, si Lord, ito yung gustong-gusto ng Lord eh. Di ba? He likes to make promises. Yung promises pa naman ng mga seem impossible to keep. At sa ating mga tao, syempre, that is faith is all about. Di ba? That is faith is all about. Kaya kung mayroong mga bagay na inaasahan tayo, mayroong mga pangako na hindi pa natutupad, church, sabi mo sa katabi mo, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Kasi yan ang gustong-gusto ng Lord. Gustong-gusto ng Lord na makita mo na hindi mo kaya. Pero, kailangan makita mo na kaya ni Lord. Amen. All over the Bible, God made so many promises. Pero wag natin kakalimutan, we serve the Almighty and the All-Power God. Kaya po kailangan talaga i-consider natin minsan to. Consider natin na kaya siguro the Lord allows me to wait kasi pine-prepare niya ako sa promise and upon preparing me to doon sa promise, minomold niya, binabago niya yung karakter ko. Di ba? Kasi hindi po pwedeng unahin ng Lord yung comfort natin kung hindi mababago yung karakter natin. Amen. So, tingnan nyo, ito pa isang pangako. Sabi ko sa inyo, ang Bible, punong-puno ng promises ito. Another promise in the Bible that seems pretty extreme, when God promises you that in Romans 8 chapter 28 Romans chapter 8 verse 28, sabi dito, in all things, God works for the good of those who love Him. Okay. Naisip nyo na ba? Yung praise dito na in all things. Hindi sinabi dito in some things or few things, but in every single thing that happens to you. Every single thing na nangyayari sa life mo, God promises you that He will work it out. Ibig sabihin, whatever it is, iti-turn ng Lord yan if you will just cooperate, if you will just believe, di ba? If you will just trust Him, di ba? He will turn every situations into your life, into your favor. Sabi ng Bible, in all things, ulitin natin, ang sabi niya, promise ito di ba? In all things, God works for the good of those who love Him. Ibig sabihin, lahat ng nangyayari sa buhay natin, every single thing, may kinalaman yan doon sa magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Ibig sabihin, para ikabubuti mo yan. So, minsan tingin mo, parang Lord, parang pangit naman ito nangyayari sa akin na to. But if you will just continue trusting the Lord, He will work it out. Diba?
In all things, He will work it out. All things work together for good to those who love the Lord. So, para bang extreme itong promise na to sa atin. Alam mo ba, 89 years old si Sarah, nung marinig niya. Di ba, nabasa niyo yon? Narinig niya eh. Nandun siya sa may tent, narinig niya nag-uusap si Lord tsaka si Abraham. Narinig niya yung pangako na siya ay magiging nanay. Magiging nanay siya. Alam naman ng lahat at alam din niya na baog siya. Ang sabi ng Bible, natawa nga siya eh. Natawa si Sarah, di ba? Natawa siya. And then sabi ng Bible, sabi ni Sarah dito, after I am worn out and my master is old. Ayan. After I am worn out and my master is old, will I now have this pleasure? Ang tanda ko na, pati nga asawa ko mas matanda pa sa akin. Das ngayon pa ba naman ako magkakaanak? Ngayon pa ba naman ako magbubuntis? Kaya nga, natawa siya. Minsan ganyan tayo mga kapatid eh. Kaya nahirapan tayong maniwala kasi minsan nakakatawa. Diba? Nakakatawa. Alam niyo po, ako personal testimony ko, when God was calling me to be a pastor, natawa ako eh. Diba? Sabi ko, bakit ako? Diba? Marami naman dyan, mas deserve. Diba ganun din ikaw? Diba? Bakit ako? Ba't ako pinagpe-pray? Diba? Ba't ako pinagpe-pray? Ba't ako pinagpe-preach? Bakit ako pinagtuturo sa LTP? Diba? Yun ang first reaction mo sa sarili mo. Bakit ako? And Sarah didn't believe it. Narinig niya eh. Sabi niya, ngayon pa ba? Bakit ako? Diba? She doubted it. At naisip niya na hindi naman kayang gawin ng Diyos to si marahil. And church, listen to this. Makinig po kayo. Listen to this. Alam nyo, what? There's a little bit of Sarah inside each one of us. Meron tayong little bit of Sarah inside of us. Sometimes, we mock God. Di ba? Pinagtatawanan natin ng Lord minsan without God. We didn't believe if God could keep His promise. Minsan ganun tayo, di ba? We mock God. Sabi ko nga last time, we cannot mock God. Sa pag pinarapraise mo, hindi natin maluloko ang Diyos. Meron tayong Diyos na nakikita ang lahat. When you are facing terrible sickness, terrible problems, life's difficulties, at ang sabi ng Lord sa iyo, I promise to work out all things for your good. Nagdududa tayo. Paano ito-turn ng Lord yung situation ko for my own good? Ano ang pagiging kapakinabangan nito sa akin? When you lose your job, when a loved one dies, when you receive a terrible report from your doctor, when life seems falling apart, doon pumapasok yung Sarah inside one of us. It pops up. Diba? Meron tayong may ganun tayong spirit minsan eh. Diba? Yung the Sarah spirit na ang nangyayari pagka too good to be true, even kay Lord, natatawa tayo. In a sense na natatawa, nagdududa tayo. We laugh. Kaya ba to ng Lord? Alam nyo ba na it upsets God when we doubt Him? In a way, tinatawag natin siyang sinungaling. Sinasabi natin sa Kanya na, Lord, alam mo ba yung sinasabi mo? Di ba? Alam mo yung sinasabi mo? Mukhang wala ng pag-asa tong kalagayan ko. Pero again, if we look at this passage in the Bible in book of Genesis chapter 18 verse 14, ang sabi ng Lord, is anything too hard for the Lord? Meron bang mahirap para sa Panginoon? Anong sagot nyo? Church, tanong mo yung katabi mo, may mahirap ba para sa Panginoon? Meron ba? You know what's the greatest miracle na ginawa ng Lord sa atin? Yung baguhin niya yung buhay natin. Sino ka ba dati at sino ka ngayon?
Though, hindi pa naman tayo perfect. Sabi nga ni Apostle Paul, hindi ko man sinasabing narating ko na yon. Di ba? Pero hindi nga ba na yun ang pinakamalaking miracle na nangyari sa buhay natin? Di ba? Yung tayo ay baguhin ng Panginoon. Hindi nga tayo kinaya ng pangaral ng magulang eh. Hindi nga tayo ginaya hindi tayo kinaya ng principal's office. Di ba? Hindi tayo kinaya. Pero nung nakilala natin, nagtiwala tayo sa Panginoon, unti-unti tayong nabago. Amen? Is anything too hard for the Lord? Meron bang mahirap para hindi niya i-fulfill yung kanyang mga promises? Again, kaya tayo nahihirapan magtiwala at maniwala kung kaya ng Diyos i-fulfill yung kanyang mga pangako kasi unang-una tayo mismo ay hindi tumutupad sa ating mga pangako. Pero anong sabi ng Hebrews chapter 10 verse 23? Let us hold unswervingly to the hope. Ito na yung sinasabi ko kaninang umaga o kaninang panimula. Lahat tayo meron tayong hope. Lahat tayo umaasa tayo sa Panginoon. Ang sabi dito, wag tayo daw yung unswervingly, wag tayo mag-swerve to the hope we profess. Yung mga pinangahawakan natin mga promises kasi He who promise is faithful. Ang nangako si Lord hindi naman si pastor, hindi naman cell leader mo. Diba? Ang nangako si Lord sa iyo. Kaya let us hold unswervingly to the hope we profess. For He who promise is faithful. Tingnan nyo mga kapatid. Hindi ibinigay ng Ama ang kanyang anak na si Jesucristo para i-sacrifice dun sa cross. Just for nothing. Therefore, hindi mahirap sa Diyos na ibigay sa atin all things. Anong sabi ng Romans 8:32? He who did not spare His own Son. Ibinigay niya nga si Jesus Di ba? I-demonstrate niya na nga, ito nga, sabi ng Father, ito nga, my only begotten beloved Son. Ito ibinigay ko sa inyo. Di ba? Romans 8:32. Ano ang hindi ko kayang ibigay at i-fulfill? Wow. Nagigets niyo yun? Romans 8:32. Anong hindi kaya ibigay ng Lord, ng Father, kung si Jesus nga ibinigay niya? Amen? Amen ba, church? Meron bang mga, it seems too good to be true, impossible, na inaasahan ka sa Panginoon? Pero binigay nga ng Lord si Jesus Anong hindi niya kaya ibigay? Balikan natin yung story. A year later, alam niyo kung anong nangyari kay Sarah? Siyempre, upset si Lord kasi pinagtawanan siya ni Sarah. Ano nangyari kay Sarah? Hindi ba siya nagkaanak? No. Diba? Na-fulfill yung pangako. Nakita natin dito, sabi ko sa inyo kanina, itong story ito, makikita natin talaga dito yung pag-ibig ng Diyos No matter who you are. Diba? Ano man ang nagagawa natin sa Panginoon, well, of course, we are here to please the Lord. We are here to glorify God. Diba? I'm not saying it's good na mag-continue tayo na nagkakasala sa Panginoon. Pero gusto ko lang makita ninyo na hindi mapipigil ng kahit ano yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Diba? Kaya pala merong sinasabi sa Bible na no one can separate us from the love of God. Diba? Kahit na pinagtawanan siya ni Sarah, tuloy ang pangako. Amen? Amen? Sabi mo sa katabi mo, tuloy ang pangako ng Lord sa'yo. Grabe. At the age of 19, ang anak si Sarah, di ba, makasalubong ka sa mall ng ganito. Di ba, no? Mag-asawa na halos may tulak-tulak na stroller. O meron kang kapitbahay na nabalitaan mo, uy, si Lola, nanganak. Sino tatay? Yung tawag dito? Yung ballroom instructor? Di ba 100 years old yun? Di ba? Alam niyo po, mga kapatid, God loves to fulfill His promises.
Ang pinakamadali kasing gawin ng Panginoon is yung pagpalain tayo. Di ba? He loves to make promises to you that seem way beyond any possibility of happening. Yun ang gustong-gusto ng Lord. Yung pangakuan ka na hindi mo kayang gawin sa sarili mo. Kasi, as you struggle with your doubts, nandyan si Lord. Sabi na, ako, lagi ko nakikita, sabi ng Bible in Matthew chapter 9, verse 29, be it done to you according to what you believe. Ipararanas ng Diyos sa'yo kung ano ang pinaniniwalaan mo. Wow! Alam nyo ba, our God is the same God who blesses Abraham and Sarah. Siya rin naman yung Diyos natin eh. Di ba, lagi nyo naririnig sa akin, yung Diyos ng Amerika, Diyos ng Pilipinas yun. Actually, pag sinabi ng Lord na dito ka lang sa Pilipinas, dito ka lang. Kasi yung Diyos na magbibless sa'yo sa ibang lugar, siya rin yung Diyos na magbibless sa'yo dito. Amen? Yun yung especially one pastor na ka-fellowship ko, sabi niya sa akin, Pastor, basta, diretso lang tayo dun sa calling natin. Di ba? Kasi sabi niya gano'n, yung in the Bible, it says, di ba, yung appetite, di ba? Minsan kasi meron tayong ibang appetite, meron tayong iba pang gustong gawin. Pero tinawag tayo ng Lord to serve. Di ba? Tinawag tayo, so make your calling sure. Sabi niya gano'n. Yung appetite ng pag-abroad, yung appetite na magtatrabaho sa ibang bansa, ibigay mo na yun doon sa may mga ibang appetite, pero be sure with your calling. Tama, di ba? Mga kapwa ko lingkod, be sure with your calling. Yung appetite ng ibang appetite, bigay nyo na sa kanila yun. Di ba? Basta ang Lord, sabi nga, pag tinawag ka, magpo-provide siya. Di ba? When He calls, He will provide. I'm sure of that. Church, I'm sure na ang Lord hindi ka pagkukulangin. Kaya nga ang prayer ko, na-share ko din ito last time, sabi ko ang prayer ko, Lord, bigyan mo na lang kami ng komportableng buhay, hindi naman kami pumasok in ministry para magpayaman. Kasi kung magpapayaman lang ako, nag-artista na lang sana ako. Tama. Di ba? Tama ba yun? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kung magpapayaman ako, sana nag-artista na lang ako. Tama. Pero totoo, no? Totoo, di ba? Na yung appetite natin ngayon, kaya nga pala sabi ni Jesus, my food is my Father's business. And that's my business. My food is the will of God. Di ba? Kasi our God is the same God who blessed Abraham and Sarah. Loving, caring, forgiving. Di ba? Siya yun eh. Kaya lagi nyo narinig sa akin, kapatid, kailangan mong makilala ng lubusan ng Panginoon. He's the God of yesterday, the same today, and tomorrow. Siya yun. Pero ano nga bang gagawin natin when you are confronted with a promise made by God that seems like it's not going to work out? At pag nangyari yun, church, paano gagawin mo? Biglang dumating yung ma-confront ka ng isang pangako na parang imposible ata. Alam mo, isang bagay lang dapat mong gawin. Stop asking questions. Stop raising doubts and simply believe. Just believe. Maniwala ka lang. Anong tawag doon? When you believe God's impossible promises, we call that faith. Faith is believing that nothing is too hard for the Lord. Faith is believing even when everything in the world tells you na imposible yan. Ang pananampalataya, magpapatuloy ka na walang mahirap sa Panginoon. Faith is believing that nothing is too hard for the Lord. Dapat lagi mong nire-remind ang sarili mo na sa Diyos, walang mahirap, walang imposible. Kung sinabi ng doktor na wala ng pag-asa, sabi niya yun. Kung sinabi ng kaibigan mo na hanggang diyan ka na lang, sabi niya yun. Diba? Kung sinabi nila na wala na, hindi ka nagagaling, sabi niya yun. Pero ano bang sabi ni Lord? You remember the story of a woman bleeding for 12 years in book of Mark chapter 5? Tingnan natin. A large crowd followed and pressed around him. In verse 25, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. 12 taon na ang babae. Baliktad yung cycle, no? Imagine mo, magkakaroon ka ng 12 taon, mawawalan ka ng isang araw. Ang hirap ata nun.
Diba? In verse 26, she had suffered a great deal under the care of many doctors. Ito yung sinasabi natin, di ba? Lahat ng doktor, pinuntahan na niya, naubos na yung kayamanan niya eh. Sabi ng doktor, wala nang pag-asa. Sabi niya yun. Di ba? When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. 28, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately, in verse 29, her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Wow. Church, ang tawag doon, faith. During those times in your life when you are struggling to believe the promises of God, when you find yourself in a very challenging situation, when you start doubting that God is really going to keep His promise, during those times, remember what happened doon sa babae na yon. Again, Genesis chapter 18 verse 14 is, anything too hard for the Lord? May mahirap ba para sa Panginoon? Alam niyo po, pangako ay pangako. Sabi ng Psalms 89:34, no, I will not break my covenant. I will not take back one word of what I said. Grabe. Sabi ng Lord, in other words, walang bawian to. Walang bawian to. Kung ano yung pangako ko sa iyo yan. Ang galing, no? Na-imagine nyo? Sabi niya, I will not break my covenant. Church, I will not. Kaya sabi nga, di ba, ng 2 Corinthians chapter 1 verse 20, for all the promises of God in Him are yes. Kanina pang umaga to pinag-uusapan. Grabe, talagang confirmation talaga to. Mukhang marami talaga dito umaasa sa pangako ng Panginoon. Sabi dito, for all the promises, all hindi some, hindi few, but all. For all the promises of God in Him are yes, and in Him, amen, to the glory of God through us. Grabe. Church, kagaya po ng sabi ko sa inyo kanina, there's a little bit of Sarah inside each one of us. Minsan, nagda-doubt tayo, natatawa pa nga tayo minsan. Pero alam mo ba na every time na tayo ay nagda-doubt o pinagtatawanan natin ng Panginoon, in a way, we are calling Him a liar. A liar. Ano ba ang promises ng Lord sa'yo? In closing, again, isang araw, binisita ulit ng Lord si Abraham. Wow. Church, ha? Kasi kung isipin niya, paano ako magiging ama ng maraming nation, the father of many nation? Hindi nga ako mabigyan ng anak ng asawa ko. During that time, panahon ni Abraham, yung metaphor, o siguro, isa sa mga pwedeng gawing example ng Lord na ang lahi mo ay magiging countless. Sa panahon nila, marahil ang mga readily available na pwedeng example ng Lord ay yung sand in the sea at saka yung stars in the heaven. Innumerous. Nung nasa loob ng tent si Abraham, sabi ng Lord, lumabas ka. Tumingin ka sa langit. Tingnan mo ang langit, makikita mo ang mga bituin. Ganyan karami ang magiging lahi mo. Church, close your eyes for a moment. Pikit niyo po mata ninyo. In the name of Jesus, I believe sa mga sandaling ito, nangungusap ang Panginoon sa puso mo. Sabi niya, yung pangako ko sa'yo, tuloy yan, tuloy. Tuloy. Tuloy yan, tuloy. Hindi pa huli, tuloy yan. Tuloy yan. Wow. Church, do not doubt, tuloy. Hindi i-break ng Lord yung covenant niya. Alam mo,
Mababasa mo rin sa Bible, sabi ng Bible, even the stars, even the moon, they worship the Lord. Kung ang mga stars nagwo-worship, sino ako para hindi mag-worship? Pero ngayong umaga, church, tuluyan dahil walang mahirap sa Panginoon. Amen. Tuluyan. Wow, Lord, salamat po. Salamat po. Tayo po tayo, mga kapatid. Meron po ba tayong natutunan? Church, walang mahirap para sa Diyos, ha? Huwag nating limitahan ng Diyos. Patuloy ka magtiwala at manampalataya, umasa sa Panginoon. Kaya, huwag kang mawalan ng huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang panghinaan ng loob. In its proper time, sabi ng Lord, you will reap the harvest if you do not give up. Paulit-ulit tayong pinapaalalahanan ng Panginoon. Basta anak, yung promise ko sa iyo, yung covenant ko, hindi mapapako yan. Tuloy yan. Tuloy. Tuloy yan.